Napabuntong hininga si Maria Luningnang habang lumalabas ng kanilang bahay, hila-hila ang mabigat niyang malita. Ang bawat hakbang niya sa labas ng pintuan ay tila nagdadala ng bigat sa kanyang dibdib. Ngayong araw ang simula ng isang bagong kabanata, isang kabanatang hindi niya ginusto. Lilipat sila ng kanyang ama sa bahay ng bago nitong asawa. Iniwan niya ang tahanang puno ng alaala ng kanyang namayapang ina, mga tawanan, mga yakap, at ang amoy ng paboritong nilulutong adobo ng kanyang ina na tila naroon pa rin sa hangin. Kailangan po ba talagang kasama pa ako? Pwede naman akong maiwan na lang dito, tanong ni Maria Luningnang habang pilit na itinatago ang luha sa kanyang mga mata. Madjo, hindi ka pwedeng mag-isa dito sa bahay. Hindi ito ligtas para sa'yo, lalo na't babae ka. Doon sa bahay ng tita Lenny mo, dalawa kaming magbabantay sa'yo, ako at ang kuya Rafael Sandro mo, sagot ng kanyang ama, na may bahagyang tono ng pag-aalala. Napairap ang dalaga, ngunit hindi niya maikubli ang sakit sa kanyang puso. Kuya, wala akong kapatid pa. Solong anak ako, Papa, sagot niya, halatang may bahid ng pagsuway. Hindi na lamang sumagot ang kanyang ama. Tahimik silang sumakay sa kotse. Ang katahimikan sa loob nito ay tila sumisigaw ng mga salitang hindi nila masabi sa isa't isa. Habang tumatakbo ang sasakyan sa kalsada, hindi maiwasan ni Maria Luningnang na muling balikan ang mga alaala sa bahay na iniwan nila, mga alaala ng kanyang pagkabata, ng masayang pamilya na ngayon ay tila isang panaginip na lamang. Pagdating nila sa bahay ng bago nitong asawa, sinalubong sila ng isang masiglang boses. Hello, Iya, welcome to my house, na bahay niyo na rin. Halika, pasok na kayo at naghanda na ako ng makakain, nakangiting bati ng kanyang tita Lenny. Pilit siyang ngumiti, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatago ng lungkot. Sumunod siya papasok sa loob ng bahay, na mas maliit kaysa sa dati nilang tahanan ngunit maayos naman at malinis. Napansin niya ang mga dekorasyon, na tila sinasabing, ito ang bagong simula. Medyo maingay nga lang ngayon kasi nandito yung mga kaibigan ni Rafael Sandro. Wala silang mga duty ngayon kaya nandito silang lahat. Okay lang naman ba? Tanong ni Tita Lenny, na halatang nag-aalala. It's okay. Bahay mo pa rin naman to, tita. Sagot ni Maria Luningnang, pilit na pinapakalma ang sarili. Ngumiti ang ginang, halatang nabawasan ang kaba. Wait, tawagin ko lang si Rafael Sandro ha. Hindi pa pala kayo nagkikita. Saglit lang ha, maupo na muna kayo, sabi nito bago mabilis na lumabas. Habang hinihintay ang pagbabalik ng ginang, nilaibat ni Maria Luningnang ang kanyang paningin sa paligid. Mas maliit ang bahay, ngunit maganda at mukhang magiging komportable siya rito. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam niyang hindi ang laki ng bahay ang mahalaga, kundi kung paano niya muling mabubuo ang kanyang buhay dito. Maya-maya pa'y bumalik si Tita Lenny kasama ang isang matangkad at gwapong lalaki. Sa unang tingin pa lang, alam niyang ito ang sinasabing, kuya, niya. Maria Luningnang, ito nga pala ang kuya Rafael Sandro mo. Rafael Sandro, si Maria Luningnang, anak ng Tito Mark mo, masiglang pagpapakilala ng Tita Lenny niya, na tila puno ng pag-asa na magkasundo ang dalawa. Nilahad naman agad ng nakangiting binata ang kanyang kamay sa harap ng dalaga. Nice to finally meet you, sis, sabi nito na may kumpiyansang ngiti, na tila sanay sa pakikitungo sa mga tao. Hindi napigilan ni Maria Luningnang ang pagtaas ng kanyang kilay. Ang salitang, sis, ay parang hindi niya matanggap. Tumikim siya, pilit na pinipigil ang anumang komento. Same. Yun lamang ang kanyang naisagot bago niya tinanggap ang kamay ng binata para makipagkamay. Matapos ang ilang minutong pag-uusap ng papa ni Maria Luningnang at ni Rafael Sandro, nagpaalam na rin ang binata na babalikan muna ang kanyang mga kaibigan. Naiwan silang tatlo sa kusina, kung saan sinimulan nilang kumain ng hapunang inihanda ng tita Lenny niya. Maria Luningnang, Iya, may nahanap ka na bang bagong ospital na papasukan? Tanong ng kanyang stepmother habang nilalagyan ng pagkain ang plato ng dalaga. Meron na po, orientation po sa isang araw, tapos start na po ako next week, sagot niya nang may bahagyang ngiti. Sa kabila ng lahat, may maliit na bahagi ng kanyang puso na nasa sabik sa bagong simula. Talaga, nako, congrats, sagot ng ginang na halatang masaya para sa kanya. Salamat po, sagot niya. Ngunit ang kanyang tono ay nanatiling maingat. Matapos ang hapunan, pumasok na si Maria Luningnang sa kwartong itinuro sa kanya para ayusin ang kanyang mga gamit.
Habang naglalagay ng mga damit sa aparador, napabuntong hininga siya. Kinuha niya ang isang frame ng larawan ng kanyang yumaong ina at inilagay ito sa side table ng kama. "This is the new beginning, ma," bulong niya sa larawan. "Sana hindi mo isipin na papalitan kita sa buhay ko. Never mangyayari yun. Madadagdagan lang ng tao yung buhay ko, pero ikaw pa rin, Maria. Ikaw palagi." Matapos magligpit, lumabas siya ng kwarto para sana manood ng TV sa sala. Ngunit natigilan siya sa nakita. Dirdiretso ang isang hindi pamilyar na binata sa loob ng bahay, tila parang walang pakialam kung sino ang makakakita sa kanya. "Magnanakaw," sigaw ni Maria Luningneng, na agad bumaba ng hagdan patungo sa sala. Ang kanyang sigaw ay nagdala ng kaba sa buong bahay. "Magnanakaw! Magnanakaw!" Paulit-ulit niyang sigaw habang naghahanap ng panlaban. Sa wakas, nahagip ng kanyang paningin ang isang vase sa ibabaw ng mesa. Agad niya itong kinuha, handang ipagtanggol ang sarili. Nagtatakbo naman paloob ng bahay sina Rafael Sandro, ang kanyang mga kaibigan, ang mama ni Rafael Sandro, at ang papa ni Maria Luningneng. Nang akmang ihahampas na ni Maria Luningneng ang vase sa binata, mabilis na tumakbo si Rafael Sandro upang pigilan ito. "Maria Luningneng, no," sigaw ni Rafael Sandro habang inagaw ang vase mula sa dalaga. Halos hindi makagalaw si Juanito Miguel, ang binatang tinawag na magnanakaw, na tila napatigil ang hininga sa sobrang kaba. "Akala ko magiging istorya na lang ako, mga pare. Sino ba yang babaeng yan?" tanong ni Juanito Miguel habang nakatago sa likod ng kanyang mga kaibigan. "Stepsister ni Rafael Sandro, pre," sagot ng isa sa mga kaibigan ni Rafael Sandro na si Benji Onyx. "Stepsister," sabay-sabay silang tumango at muling nilinggan ang dalaga. "Sino ba yan?" tanong ni Maria Luningneng kay Rafael Sandro, halatang hindi pa rin kalmado. "Calm down, Maria Luningneng. Hindi siya magnanakaw. He's my friend," paliwanag ni Rafael Sandro habang pinipilit na huwag matawa. "Friend? Bakit dirdiretso sa loob?" tanong ng dalaga, halatang hindi pa rin kumbinsido. Natawa ang binata. "Ganyan talaga sila since high school pa kami. Pasensya na kung nabigla ka, pero kailangan mo na sigurong masanay, lalo na sa pagmumukha nila. Akala ko pinasok na tayo ng magnanakaw. Pasok na po muna ako sa kwarto ko," sabi ni Maria Luningneng sa kanyang ama bago siya tumalikod at pumasok sa kanyang kwarto. Nakahinga naman ng maluwag si Juanito Miguel bago lumabas mula sa likod ng kanyang mga kaibigan. "Pasensya ka na, Iho," sabi ng papa ni Maria Luningneng kay Juanito Miguel. "O okay lang po," tero na sa likod para kumalma naman ng isang ton na mukhang aatakihin na sa puso, natatawang sabi ni Rafael Sandro. Nagtawanan din ang mga kaibigan nito habang naglalakad pabalik sa tambayan nila. "Sinong hindi? Atakihin ka ba naman ng galit na dragon? Hindi ka ba naman matatakot?" sagot ni Juanito Miguel. "Nagmukha ka na ngang magnanakaw natatawang sabi ni Diego Wenceslao, isa sa mga kaibigan ni Rafael Sandro, kaya sinaman siya ng tingin ni Juanito Miguel. "Sa tingin ko, simula ngayon, kailangan niyo muna akong bigyan ng signal kapag pupunta kayo dito. Baka mamaya, malalaman ko na lang, duguan na kayong lalabas ng bahay," biro ni Rafael Sandro. "Dito na ba titira yung stepsister mo?" tanong ni Juanito Miguel. "Oo, bakit?" sagot ni Rafael Sandro, na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, tila alam na niya ang susunod na magiging reaksyon ng kanyang kaibigan. "Wala, mukhang magiging pasyente natin yung mga sarili natin, natatawang sabi ni Carlos JV habang tinutokso si Rafael Sandro. Ang tono ng kanyang boses ay puno ng biro, ngunit may halong takot mula sa nangyaring insidente. Napailing si Rafael Sandro, bahagyang natawa sa sinabi ng kaibigan. "Hindi naman siguro, kung ipapaalam nyo muna yung pagpunta nyo bago kayo pumasok. Para hindi na kayo maulit na mapagkamalang magnanakaw." Samantala, sa loob ng kanyang kwarto, pabagsak na nahiga si Maria Luningneng sa kanyang kama. Tila ba naubos ang lahat ng kanyang lakas mula sa mga nangyari kanina. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kisame, ngunit ang kanyang isipan ay puno ng reklamo. "Wala akong karapatang magreklamo kung sino ang mga pinapatambay nila dito sa bahay nila," bulong niya sa sarili, ngunit ang tono ng kanyang boses ay puno ng inis. "Pero ito ba yung sinasabi ni Papa na safe ako dito? Ang daming tambay na lalaki.
Inalala niya ang eksena kanina, ang biglaang pagsulpot ng mga kaibigan ni Rafael Sandro, ang sigawan, at ang kaba. Hindi niya maiwasang magtanong sa sarili kung paano siya makakapag-adjust sa bagong buhay na ito. Ngunit wala siyang magawa kundi tanggapin ang sitwasyon. Sa mga sumunod na araw, tila nagkaroon ng epekto ang nangyari. Hindi na basta-basta napunta ang magkakaibigan na sina Juanito Miguel sa bahay ni na Rafael Sandro. Ang takot nila kay Maria Luningnang ay tila naging hadlang sa kanilang dating casual na pagbisita. Sa halip, bumalik sila sa dati nilang tambayan, ang kanto kung saan sila madalas magkulitan noong high school pa sila. Akala ko graduate na tayo sa pagiging kanto boys. Yun pala, sa kanto pa rin yung bagsak natin sa huli, sabi ni Diego Wenceslao habang nakaupo sa mahabang bench na gawa sa semento sa ilalim ng malaking puno ng akasya. Ang puno ay puno ng ukit ng kanilang mga pangalan, alaala ng kanilang kabataan. Okay na siguro, mahal ko pa yung buhay ko, pre, natatawang sagot ni Juanito Miguel habang pilit na pinapawi ang kaba na nararamdaman tuwing naaalala si Maria Luningnang. Napatingin si Benji Onyx sa kanya, ang mga mata nito ay puno ng panunumbat. Kasalanan mo kasi, ha, bakit ako, sagot ni Juanito Miguel, halatang nagtataka. Ang ganda-ganda ng pasok ko sa bahay ni na Rafael Sandro, bigla na lang may sisiga at susugod sa akin. Kasalanan yun ng kapatid ni Rafael Sandro, sagot ni Benji habang sinasama ng tingin si Juanito. Tamang duda, sagot ni Juanito, pilit na ipinagtatanggol ang sarili. Puro kayo sisihan, singit ni Rafael Sandro habang nakikinig sa kanilang usapan. Pwede pa rin naman kayong pumunta sa bahay, pero hindi na nga lang kagaya ng dati na basta na lamang kayong papasok. Yun naman pala sabi ni Carlos JV, na halos nakahiga na ang kalahati ng katawan sa bench. Bakit tayo nandito? Tara na sa inyo para makapag-merienda na. Baka nagluto na si tita. Binatukan siya ni Jasper. Puro talaga pagkain yung nasa isip mo, no? Sabi nito, ngunit halatang natatawa. Hindi naman sumagot si Carlos JV, ngunit sinaman niya ng tingin ang kaibigan. Sa huli, tumayo na ang grupo, nag-initinat, at naglakad papunta sa bahay ni na Rafael Sandro. Pagdating nila sa tapat ng gate, agad na nagtulakan ang mga binata, pinilit si Rafael Sandro na mauna sa pagpasok. Ano ba? Anong ginagawa nyo? Tanong ni Rafael Sandro, halatang naiinis. Sure lang namin yung buhay namin, pre, sagot ni Juanito Miguel, na nagtatago pa rin sa likod ni Rafael Sandro. Napapailing na lamang si Rafael habang naglalakad papasok. Samantala, si Maria Luningnang ay nasa kanyang kwarto, pinapanood ang mga binata mula sa bintana. Ang kanyang kilay ay magkasalubong habang tinitingnan ang kakaibang galaw ng grupo. Anong ginagawa ng mga makong na yun? Fan ba sila ng Cocomelon? Parang naglalaro ng tren-tren, sabi niya sa sarili, halatang nagtataka. Nang mawala na sa kanyang paningin ang mga binata, napagpasyahan niyang bumaba upang magmerienda. Sa kusina, nakita niya ang mga kaibigan ni Rafael Sandro na dumiretso sa likod bahay. Kampante siyang nagtungo sa mesa upang kumuha ng pagkain. Hay! Nagulat si Maria Luningnang sa biglang pagsulpot ni Rafael Sandro sa likod niya, ngunit hindi niya ito pinahalata. Tinignan niya lamang ang binata, ang kanyang mukha ay nanatiling walang emosyon. Umalis si na mama. May merienda na niluto si mama dyan kung nagugutom ka, sabi ni Rafael Sandro habang nakangiti. Sige, sagot ni Maria Luningnang, ngunit hindi pa rin tumitingin ng diretso sa kanyang kapatid. Okay lang naman na andito yung mga kaibigan ko, di ba? Tanong ni Rafael Sandro, halatang nag-aalala. Oh, hindi, okay lang naman, sagot ni Maria Luningnang, ngunit ang kanyang tono ay nanatiling malamig. Ngumiti si Rafael Sandro. Sana marinig ko rin na tawagin mo akong kuya. Matagal ko na kasing gustong magkaroon ng kapatid kaso ang binigay sa akin ay mga sakit sa ulo, biro nito, na ang tinutukoy ay ang kanyang mga kaibigan. Napatitig si Maria Luningnang sa nakangiting mukha ni Rafael Sandro. Sa kabila ng mga sigalot sa kanilang pamilya, ngayon lang niya napansin ang kalalimang taglay ng binata. Katulad niya rin pala ito, nang arap na magkaroon ng kapatid na maaasahan, ngunit tila hindi pinalad. Ang kaibahan nga lang, si Rafael Sandro ay biniyayaan ng maraming kaibigan na parang mga kapatid na rin sa kanya, samantalang siya, kahit isang kaibigan ay wala.
Ang katotohanan ito ay tila nag-iwan ng kirot sa kanyang dibdib, ngunit hindi niya ito pinahalata. Ngumiti muli si Rafael Sandro nang mapansin ang katahimikan ni Maria Luningneng. Babalik na ako sa mga kaibigan ko. Sabihan mo ako kung naiinggayan ka na sa boses nila, ha? Papaalisin ko na, sabi nito, ang boses ay puno ng lamang at pag-aalala. Nang tinalikuran na siya ng binata upang bumalik sa mga kaibigan nito, halos pabulong na lumabas ang salitang, "Kuya," mula sa kanyang mga labi. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may kung anong bigat ang nawala sa kanyang dibdib nang masabi niya iyon, kahit hindi narinig ni Rafael Sandro. Nagbuntong hininga na lamang siya at nagpatuloy sa paghahanda ng merienda na dadalhin sa kanyang kwarto. Sa mga sumunod na araw, patuloy na tumatambay sina Juanito Miguel at ang iba pang kaibigan ni Rafael Sandro sa kanilang bahay. Ngunit kahit pa madalas silang makita ni Maria Luningneng sa sala o sa kusina, ni minsan ay hindi niya sila binati o dinapuan man lang ng tingin. Tila ba may pader na naghihiwalay sa kanya at sa kanila. Ang ganitong kilos niya ay hindi nakaligtas sa mapanuring mata ni Juanito Miguel, na hindi maiwasang mapaisip kung ano nga ba ang iniisip ng dalaga. Dumating ang unang araw ng trabaho ni Maria Luningneng bilang nurse sa isang ospital. Kabado siyang naglakad papasok sa malaking gusali, ang kanyang puso ay tila tumitibok ng mas mabilis kaysa sa normal. Ang laki talaga ng ospital na to. Hanggang ngayon namamangha pa rin ako, bulong niya sa sarili habang tinutungo ang locker room ng mga nurse. Maaga pa siya ng 10 minuto, kaya may oras pa upang maghanda. Pagsara niya ng pinto ng kanyang locker, isang gwapong mukha ang bumulaga sa kanya, dahilan upang mapa-atras siya sa gulat. "Hi," bati ng lalaki, ang ngiti nito ay parang sinag ng araw na nagdala ng liwanag sa maagang umaga. Pas ang ligaw, galit na naibulalas ni Maria Luningneng, ngunit halatang natatawa ang binata. "Malakas ka sigurong magkape, no? Kideng lang. Bago ka dito," tanong ng lalaki, na tila hindi alintana ang inis ng dalaga. "Oo," sagot niya, pilit na pinapakalma ang sarili. By the way, I'm Ricardo Rastaco, one of the PDA doctors here. And you are?" "I'm Marju. Nice to meet you, Doc," sagot niya, bahagyang ngumiti upang maitago ang kaba. Ngumiti rin si Ricardo. "Likewise, Miss Nurse. Pasok na po ako, Doc. Sabay na tayo." "Sige, saan ka naka-assign ngayon?" tanong nito habang sabay silang naglalakad. Review ang charts ng mga patients, Doc," sagot ni Maria Luningneng, na unti-unting nagiging komportable sa presensya ng doktor. "Oh," tumango-tango si Ricardo. "Pero hindi naman to first work mo as a nurse, di ba?" Ngumiti si Maria Luningneng. "Hindi. Lumipat lang ako dahil kailangan." "Ganun ba? Well, good luck pa rin. Kahit hindi ka nabaguhan sa trabaho, mahirap pa rin ang mag-adjust sa workplace, right?" "Yeah, thanks, Doc," sagot niya, ang kanyang ngiti ay mas natural na ngayon. "No worries. If you need help, nasa second floor lang yung clinic ko," sabi ni Ricardo bago sila naghiwalay upang magpatuloy sa kani-kanilang trabaho. Samantala, matapos ang ilang araw na walang duty, bumalik na rin sa trabaho ang magkakaibigan ni Juanito Miguel. Bagamat lahat sila ay doktor, hindi sila magkakasama sa iisang ospital. Ang iba sa kanila ay piniling magtayo ng sariling klinik, tulad ng dentist at veterinarian sa kanilang grupo. "Lily, mag-lunch ka na muna habang wala pang pasyente ulit," utos ni Juanito Miguel sa kanyang secretary matapos ang huling kliyente para sa umagang iyon. "Sige po, Doc. Kayo po, may ipapabili po ba kayo?" tanong ni Lily, ang kanyang boses ay magalang ngunit puno ng sigla. "Wala, ako na yung pupunta sa kantin after mag-lunch para may tao rin ditong may iwan," sagot ni Juanito Miguel habang inaayos ang mga papeles sa kanyang mesa. Sige po," sagot ni Lily bago ito lumabas ng clinic. Naiwan si Juanito Miguel sa kanyang opisina, muling chine-check ang mga records ng kanyang mga pasyente. Nang makabalik si Lily, siya naman ang lumabas upang magtungo sa kantin. Nang makahanap siya ng bakanteng mesa, agad siyang naupo at sinimulan ang pagkain. "Bro, nakita mo ba yung bagong nurse?" dinig niya mula sa kabilang mesa, na agad na nakakuha ng kanyang atensyon. Ang tanong ay galing sa isa pang nurse, na tila may malaking interes sa sinasabing bagong empleyado. "Oo, nakita ko kanina sa nurse station. Ang ganda, no?"
Parang may anghel na bumaba mula sa langit. Mukha rin siyang mabait at approachable. Ani ng unang nurse, ang boses nito ay puno ng paghanga. Kaya nga, bro, sigurado akong marami agad yung magiging kaibigan dito. At hindi lang kaibigan, manliligaw din, sigurado ako. Nakita ko nga siyang kausap kanina ni Doc Ricardo Rastaco, sagot naman ng isa pang nurse, na may bahid ng panunukso sa tono ng boses. Pedia Doctor Who, ang bilis talaga ni Doc Ricardo. Mukhang nabakuran na agad. Sayang naman, biro ng isa pa, sabay iling na parang nanghihinayang. Napailing din si Juanito Miguel, na tahimik na nakikinig mula sa kanyang mesa. Dahil malapit lamang ang table niya sa dalawa, hindi niya maiwasang marinig ang kanilang usapan. Napaisip siya kung sino nga ba ang tinutukoy ng mga ito. Sino ang bagong nurse na tila pinagkakaguluhan na. Habang naglalakad pabalik sa kanyang klinik, biglang natigilan si Juanito Miguel. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang pamilyar na mukha sa tapat ng nurse station. Agad siyang tumalikod, pilit na iniiwasan na makita siya ng dalaga. Ngunit hindi niya napigilan ang sarili, paimpol siyang sumulyap muli. Teka, siya ba yung bagong nurse na pinag-uusapan ng dalawang lalaki kanina? Mahina niyang tanong sa sarili. Napalunok siya habang pinagmamasdan ang dalaga na abala sa pagbabasa ng record. Hindi niya maiwasang mapansin ang mayanhing kilos nito, na tila walang kamalay-malay sa mga mata na nakatuon sa kanya. Maganda, mabait, at friendly. Parang yung maganda lang naman yung tumama sa sinabi nila natatawang naisip ni Juanito Miguel. Muntik na nga akong mawalan ng alaala dahil sa kanya kung natuloy yung paghampas niya ng vase sa ulo ko noon. Tumikim siya, pilit na pinapakalma ang sarili, at nagpatuloy na lamang sa paglalakad, kunwaring hindi nakita ang dalaga. Ngunit hindi niya inaasahan na ang kausap ni Maria Luningnang ay bahagyang yumuko upang batiin siya. Napatingin din si Maria Luningnang sa kanya, dahilan upang abot-abot ang kaba ni Juanito Miguel. Bumati lang ang dalaga sa kanya ng mabilis, na lalong nagpalito sa binata. Hindi niya ba ako nakilala? O kagaya ko, kunyari lang na hindi rin niya ako kilala, tanong niya sa sarili habang papasok sa kanyang klinik. Ano yun, Doc? Tanong ng kanyang secretary, na narinig ang kanyang mahinang bulong. Wala. Mabilis niyang sagot, pilit na itinatago ang kanyang pagkabahala. Dumiretso siya sa kanyang mesa at sinubukang ibaling ang atensyon sa trabaho. Maya-maya pa, dumating na ang ilang pasyente niya para sa follow-up checkups, kaya naging abala na siya hanggang matapos ang kanyang duty. Samantala, sa nurse station, isang lalaking nurse ang lumapit kay Maria Luningnang. Hanggang anong oras yung duty mo? Tanong nito, ang boses ay puno ng interes. Bakit? Sagot ni Maria Luningnang, bahagyang nagtataka. Oh, wala naman. Baka lang sabay tayo ng shift. Aayain sana kitang magkape, sagot ng lalaki, na halatang nagtatangkang magpakalapit sa dalaga. Sa likod ng isang pader, tahimik na nakikinig si Juanito Miguel. Napailing siya sa narinig. Para-paraan naman tong lalaking to, bulong niya sa sarili, bahagyang napapailing. Maya-maya pa ako Mauna ka na. Salamat na lang din, sagot ni Maria Luningnang, na may mayanhing ngiti. Napangiti rin si Juanito Miguel sa naging sagot ng dalaga. Tila napahiya naman ang lalaking nurse kaya pilit na ngumiti na lamang ito bago umalis. Ganun ba? Sige, mag-ingat ka na lang pauwi, sabi ng lalaki bago ito tuluyang lumayo. Inayos ni Juanito Miguel ang sarili bago lumabas mula sa kanyang pinagtataguan, kunwaring walang narinig at nakita. Napatingin sa kanya si Maria Luningnang at bahagyang tumungo bilang pagbati. Nagtaka si Juanito Miguel. Hindi ba niya talaga ako naaalala? Mahina niyang tanong sa sarili nang makalampas siya sa dalaga. Sa kabilang banda, si Maria Luningnang naman ay bahagyang napaisip habang hinahabol ng tingin ang binata. Hindi ko maalala kung saan ko siya nakita. O baka naman kamukha lang niya. Never mind. Hindi naman importante, bulong niya sa sarili bago muling binalikan ang kanyang ginagawa. Nang matapos si Maria Luningnang sa kanyang duty, nagulat siya paglabas ng ospital. Nakita niya si Rafael Sandro na nakasandal sa kanyang itim na kotse. Nang makita siya ng binata, agad itong ngumiti. Hi, little sis, bati nito, ang boses ay puno ng lamang. Napataas ang kilay ni Maria Luningnang. Little sis, bulong niya sa sarili, halatang naguguluhan.
Bakit andito ka ng ganitong oras? Gabi na. Kaya nga ako andito kasi gabi na, sagot ni Rafael Sandro, na parang batang nakikipagtalo. Ha, naguguluhang tanong ng dalaga, ang kanyang kilay ay magkasalubong. Kaya ako andito para sunduin ka. Kasi nga gabi na, ulit ng binata, na parang nagpipilit na magpaliwanag. Marunong naman akong mag-commute, sagot ni Maria Luningneng, halatang naiinis. Kung marunong ka, marunong din naman ako, sagot ni Rafael Sandro, na parang batang nakikipagmatigasan. I'm not joking, sabi ng dalaga, ang boses ay puno ng seryosong tono. Oh, same here, sagot ng binata, na tila hindi magpapatalo. Nagbuntong hininga si Maria Luningneng, pilit na pinipigilan ang sarili na mainis. Sa huli, sumuko na lamang siya sa kagustuhan ng kapatid. Okay, tara na, sabi niya, sabay lakad papasok sa kotse. Napangiti si Rafael Sandro at agad na binuksan ang pinto para sa dalaga. Habang nasa biyahe, tahimik lamang si Maria Luningneng, nakatingin sa bintana. Si Rafael Sandro naman ay sinasabayan ng mahinang tugtog ang biyahe habang panakanak ang sumusulyap sa kapatid. Gusto mo bang mag-take out tayo ng food o sa bahay na lang yung luto ni Mama? Tanong ng binata. Sa bahay na lang, sagot ng dalaga, hindi man lang tumingin sa kanya. Okay, sagot ni Rafael Sandro, ang ngiti ay hindi nawawala sa kanyang mukha. Sa kabila ng tahimik na biyahe, ramdam niya ang saya, isang saya na dulot ng pagiging kuya sa kapatid na matagal na niyang gustong alagaan. Ano yun? Tanong ni Juanito Miguel. Ang boses ay may halong pag-aalala. Galit ka ba kay Mama? Tanong ni Maria Luningneng, habang dahan-daang nilinggan ang kapatid. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng kasagutan. Natigilan si Juanito Miguel at saglit na nag-isip bago sumagot. Bakit mo naman natanong? Tanong niya, pilit na inaalam ang nasa isip ng dalaga. Wala lang, sagot ni Maria Luningneng, ngunit halatang may laman ang kanyang tanong. Baka kasi ang tumatatak sa isip mo si Mama, yung some iron ng pamilya nyo. Gusto ko lang malaman yung side mo. Bahagyang ngumiti si Juanito Miguel, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ko naisip yan dahil ilang taon na rin namang wala si Mama nang magkarelasyon sila ni Papa, Tumango-tango pa siya, na parang kinukumbinsi ang sarili na wala siyang hinanakit. Ngunit hindi pa rin mapakali si Maria Luningneng. Pero galit ka ba kay Mama? Muling tanong niya, mas seryoso na ngayon. Umiling si Juanito Miguel. Hindi lang ako handa na magkaroon ng pangalawang ina sa time na yun, sagot niya, ang boses ay puno ng katapatan. If nag-aalala ka na bastyusin ko si tita dahil hindi ko siya ina, hindi mangyayari yun. Hindi ako pinalaking bastos ng mama ko. Bahagyang napangiti si Juanito Miguel. Hindi naman yan sumagi sa isip ko, sagot niya. Natanong ko lang kasi parang naiilang ka pa kapag nakaharap mo silang dalawa ni Tito. Pero naiintindihan naman kita. Tahimik na tumango si Maria Luningneng, ngunit may isa pang tanong na gumugulo sa isip niya. Patay na rin ba yung papa mo kaya nag-asawa ulit yung mama mo, kagaya ni Papa? Tanong niya, ang boses ay may bahid ng pag-aalala. Napaitang si Juanito Miguel, at ang kanyang ngiti ay naging mapait. Mas okay nga sana na namatay lang, Kaso hindi, iniwan niya kami para bumuo ng bago niyang pamilya. Biglang nanikip ang dibdib ni Maria Luningneng sa narinig. Sorry, mahina niyang sabi, ramdam ang bigat ng pinagdaanan ng kapatid. Ngumiti si Juanito Miguel, pilit na pinapakalma ang sitwasyon. Okay lang yun, matagal na rin naman, bata pa ako. Ngunit hindi pa rin mapigilan ni Maria Luningneng ang magtanong. Galit ka sa papa mo? Napangiti si Juanito Miguel, ngunit halatang may lungkot sa kanyang mga mata. Alangan namang matuwa ako, di ba? Biro niya, ngunit agad din niyang binawi. Hindi, joke lang. Hindi na siguro mawawala yung galit ko sa kanya dahil nakita ko lahat ng paghihirap ni Mama na palakihin akong mag-isa. Lahat ng trabaho kaya niyang pasukin para lang mapagtapos ako at maging doktor. Sa loob ni Maria Luningneng, may bahagi ng kanyang puso na naawa sa binata. Ngunit higit pa roon, humanga siya sa ina nito. Sa kanyang isip, hindi sila nagkakalayo ng pinagdadaanan. Ngunit aaminin niyang mas mahirap ang pinagdaanan ng kanyang stepbrother. And you made it. Doktor ka na ngayon, sabi ni Maria Luningneng, ang boses ay puno ng paghanga. Ngumiti si Juanito Miguel at sumulyap sa dalaga.
Proud ka ba sa akin? Tanong niya, na may halong biro at pag-asam. Ha, kapatid mo naman ako, Ano, proud ka ba sa akin? Ulit ng binata, pilit na hinihintay ang sagot ng dalaga. Ngunit ngumiti si Maria Luningnang at sinabing, hindi. Kay tita ako napa-proud dahil siya naman yung gumawa ng lahat, Napangiwi si Juanito Miguel, at bahagyang napapout. Pangit mo naman kabandeng. Kahit pakitang tao lang sana, na proud ka. Napangiti si Maria Luningnang at pasimpleng natawa. Arte mo, hindi bagay sayo. Matapos ang usapan nila ng gabing iyon, tila nabawasan ang pagkailang ni Maria Luningnang sa binata. Lihim namang natuwa ang kanilang mga magulang dahil sa nakikitang unti-unting nagkakalapit ang dalawa, na parang tunay na magkapatid. Sa ospital, isang umaga. Habang abala si Maria Luningnang sa nurse station, biglang lumapit si Juanito Miguel. Good morning, bati ng binata, na ikinagulat ng dalaga. Kahit kakaupo pa lamang nito, agad siyang tumayo bilang respeto. Good morning po, Doc, sagot ni Maria Luningnang, halatang nagulat pa rin. Ngumiti si Juanito Miguel, bigyan mo naman ako ng oras. Ha, hindi mo talaga ako naaalala. Bahagyang nagulat si Maria Luningnang. Dapat ba kitang maalala? Tanong niya, ang boses ay may halong pagtataka. Grabe ka naman, muntik na nga akong maging kwento na lang dahil sa'yo, biro ni Juanito Miguel, ngunit may halong seryosong tono. Nagkasalubong ang kilay ni Maria Luningnang. Teka lang, Doc, anong sinasabi mo? Ngumiti si Juanito Miguel. Hindi mo talaga naaalala, kapatid ka ni Rafael Sandro, di ba? Natigilan si Maria Luningnang, ngunit agad din siyang sumagot. Stepsister, Doc, ganun din yun. May word pa rin na sister. Panipi, napabuntong hininga si Juanito Miguel. Oo na, para maalala mo ako yung papaluan mo ng vase sa bahay ni na Rafael Sandro. Ako yung kaibigan ng kuya mo na pinagkamalan mong magnanakaw. Nanlaki ang mga mata ni Maria Luningnang, at napatakip siya ng bibig. Ikaw yun, tanong niya. Ang boses ay puno ng gulat at pagkapahiya. Ngumiti si Juanito Miguel, ang mga mata ay puno ng biro. Oo, ako yung muntik mo ng mauspital. Pero ngayon, ako na yung doktor mo. Maria Luningnang, SH. Ikaw pala yun. Juanito Miguel, oo nga, at salamat sa'yo dahil hindi na kami basta makapunta sa inyo dahil sa'yo. Maria Luningnang, teka, bakit ako? Juanito Miguel, dahil baka isa sa amin yung tuluyang maging pasyente namin kapag ikaw yung nakasalubong sa bahay ni na Rafael Sandro. Maria Luningnang, hoy, sobra naman kayo sa akin. Tsaka napunta pa rin naman kayo doon, hindi ko naman kayo inaabala. Juanito Miguel, oo nga, pero hindi na kagaya dati na kahit anong oras, dahil iniingatan namin yung mga buhay namin. Nagkasalubong ang kilay ng dalaga at ngumiti dahil sa inis. Maria Luningnang, ang owen nyo. Hindi ko naman kayo aanuhin, no? Nagulat lang. Juanito Miguel, talaga ako nung araw na yun. Kasi hindi ko naman kayo kilala. Maria Luningnang, okay, magpapakilala ako para naman kahit magpunta ako sa inyo, hindi mo na ako aatakihin. Juanito Miguel, aatakihin. Anong palagay mo sa akin? Hayop sa gubat. Napabelang si Juanito Miguel sa ibang direksyon dahil pumasok sa isip niya ang tawag nilang magkakaibigan sa dalaga, mapanganib at galit na dragon. Juanito Miguel, wala akong sinabi. Nag-iingat lang kami. Maria Luningnang, ewan ko sa inyo, mga owa na doktor. Juanito Miguel, okay. I am Juanito Miguel, one of Rafael Sandro friends. And you are? Ilang segundo pang tinitigan ng dalaga ang binata na parang nag-iisip kung magpapakilala rin ba siya dito, pero sa huli ay tinanggap niya rin ang kamay nito. Maria Luningnang, Maria Luningnang. Nice to meet you. Juanito Miguel, Maria Luningnang, so pwede na ba kaming tumambay ulit sa bahay niyo ni na Rafael Sandro? Magkakilala naman na tayo. Maria Luningnang, bakit? Pinagbabawalan ko ba kayo? Wala naman akong pakialam kahit nandun kayo. Juanito Miguel, sa bagay, parang hindi mo nga kami nakikita kapag nandoon kami. Maria Luningnang, alangan namang bumati at ngumiti ako sa inyo, hindi naman tayo close. Mamaya niyan isipin nyo na feeling close ako, napahiya pa ako. Juanito Miguel, ang advance mo mag-isip, Maria Luningnang, mas okay na yun.
Natigil sila sa pag-uusap nang dumating ang isa pang PDA doctor na si Ricardo Rastaco, kaya napabuntong hininga si Juanito Miguel. Ricardo Rastaco, "Hi, Nurse Maria Luningneng." Masiglang bati ng binata sa dalaga. Maria Luningneng, "Hello, Doc," ngumiti naman ito. Napatingin si Ricardo Rastaco kay Juanito Miguel na nakatayo habang ang mga kamay ay nasa kanyang bulsa. Mukhamang kalmado sa kanilang paningin, pero inis na si Juanito Miguel sa doktor na sumingit sa kanilang pag-uusap. Ricardo Rastaco, "Oh, Doc Juanito Miguel, ikaw pala." Nginitian siya ng binata ng bahagya. Juanito Miguel, "Good morning, Doc Ricardo Rastaco." Ricardo Rastaco, "Good morning. Close pala kayo nitong bagong nurse." Juanito Miguel, "She's my best friend's sister." Ricardo Rastaco, "Oh, talaga? Wow, akala ko wala pa siyang kakilala dito, eh." Juanito Miguel, "Hindi kanya kasi nabanggit na magkakilala kayo." Ricardo Rastaco, "I think it's not necessary. She's new here. Do you expect her to share about her life to someone new to her or anything connected to her?" May diin sa pagtatanong ni Juanito Miguel sa kausap. Nagsalubong ang kilay ni Maria Luningneng at tila may nararamdamang tensyon sa dalawang doktor. Para namang napahiya si Ricardo Rastaco, pero mas pinili pa rin niyang umiti. Ricardo Rastaco, "Oh, yeah, you're right. Mga doc, baka po may mga pasyente pa kayong naghihintay sa mga klinik nyo." "May gagawin pa rin po kasi ako, eh." Napatingin ang dalawang doktor sa dalaga. Pilit naman itong ngumiti sa dalawa kahit na naiilang na ito dahil sa paraan ng pag-uusap ng mga ito sa isa't isa na tila ba anumang oras ay magkakainitan na. Ricardo Rastaco, "Ganun ba? Sige, mauna na ako at baka may mga pasyente na ako." Saad ni Ricardo Rastaco bago sila iwan. Maria Luningneng, "Ikaw?" Tanong ng dalaga kay Juanito Miguel. Juanito Miguel, "Ako." "Oo, ikaw." Maria Luningneng, "Doktor ka ba o?" Juanito Miguel, "Oo. Lakad na at baka may pasyente ka na rin, Doc." Maria Luningneng, "Pero nag-uusap pa tayo, di ba?" Juanito Miguel, "Tsaka na ulit tayo magtsismisan. Napunta ka naman sa bahay, eh." Maria Luningneng, "You mean pwede kitang kausapin kapag nasa inyo?" Juanito Miguel, "Kung kailangan, bakit hindi?" Ngumiti ang binata. Maria Luningneng, "So friends na tayo niyan." Juanito Miguel, "Pal, desisyon ka." Maria Luningneng, sige na. May gagawin pa ako. Baka mamaya masisante ako dahil sa daldal mo, eh." Juanito Miguel, "Hindi yan. Pero sige, usap na lang ulit tayo kapag hindi ka na busy." "Ganon din ako." Maria Luningneng, "Oo na, bye." Saad ng binata bago tuluyang iniwan ang dalaga. Napapailing na lamang si Maria Luningneng bago napabuntong hininga. Tila nakahinga na ng maluwag nang mawala sa kanyang harapan ang dalawang PDA doctors. Sa may pinto si Rafael Sandro na pinagbuksan siya habang inaalalayan ang ulo nito upang hindi mauntog. Saka pa lamang sumagot ang binata nang makaupo na sa driver's seat. "Rafael Sandro, hindi pa naman kailangan yan, baby sis. Hindi naman kasi yan kasama sa mga requirements para maging isang ganap na doktor, di ba?" Maria Luningneng, "Ewan ko sa'yo. Kapag ikaw tumandang binata, sayang yung sperm mo." Napalaki naman ang mga mata ng binata habang nagmamaneho dahil sa narinig. Rafael Sandro, "Sis, your words. Saan mo natutunan yan, ha?" Maria Luningneng, "Huwag kang ang owa. Pa-virgin ka pa dyan. Pinag-aralan natin yan noon bago tayo makapagtrabaho. About the sperm ba? Anong inaarte mo? Hindi ka naman virgin." Rafael Sandro, "Grabe ka pala magsalita. Akala ko inosente kang bata, pero hindi pala. Sira ulo." Maria Luningneng, "Huwag kang ang owa. Ganap na ganap yung pagiging owa mo, ha?" Rafael Sandro, "Hindi lang kasi ako sanay na ganyan ka makipag-usap. Eh may ganyang side ka pala." Maria Luningneng, "Oo naman, kapag comfortable ako sa taong kausap ko talaga." Rafael Sandro, "Wow, so comfortable ka na pala sa akin." Medyo ngumiti ang binata. Rafael Sandro, "Ayos yan, baby sis." Maria Luningneng, "Ano ba? Kailan mo ba titigilan yung pagtawag sa akin ng baby sis na yan?" Rafael Sandro, "Kapag may boyfriend ka na." Ngumisi pa ito. Maria Luningneng, "Ano ba yan? Paano kung pareho tayong tumandang single?" Rafael Sandro, "Edi aalagaan na lang natin ang isa't isa."
Natigilan si Maria Luningneng dahil sa narinig. Pakiramdam nito ay hinaplos ang kanyang puso sa mga katagang yun mula sa kanyang stepbrother. Ni minsan ay hindi ipinaramdam ni Rafael Sandro na hindi sila magkadugo, na napansin naman ng dalaga. Kaya naman lihim itong napapangiti at natatouch sa mga ginagawa ng kanyang kapatid para sa kanya. Pagkauwi sa kanilang bahay, sabay pa silang kumain habang nagtatawanan at nagkukwentuhan. Lingid sa kaalaman ng magkapatid, patago silang pinapanood ng kanilang mga magulang. Mama ni Rafael Sandro, nakakatuwa silang dalawa, no? Close na talaga sila. Papa ni Maria Luningneng, oo nga, Hindi ko rin inaasahan na madali lamang makukuha ni Rafael Sandro ang loob ni Maria Luningneng. Yun nga lang, mukhang i-spoil ng anak mo yung anak ko. Mama ni Rafael Sandro, hayaan mo na. Pangarap kasi ni Rafael Sandro yun, ang magkaroon ng bunsong kapatid na pwede niyang i-spoil. Tumango lamang ang Ginoo habang nakangiti. Papa ni Maria Luningneng, ako kailan kaya ako kakausapin ni Maria Luningneng ng katulad ng pakikipag-usap niya kay Rafael Sandro, yung tumatawa. Napatingin ang ginang sa kanyang asawa at hinaplos siya sa balikat. Mama ni Rafael Sandro, huwag kang mag-alala. Darating din yung panahon na yun. Hintayin lang natin na maging ready na si Maria Luningneng. Hindi naman matigas ang puso ng batang yan. Napalaki ng maayos ng kanyang ina. Papa ni Maria Luningneng, sana nga dumating na ang panahon na yun. Nakangiti namang sagot ng ginang at sabay nilang pinanood muli ang magkapatid na kumakain, bago nila napagpasyahan na iwan na ang mga ito upang makapagpahinga na sila. Isang gabi, nagulat na lamang si Maria Luningneng na walang Rafael Sandro na nag-aabang sa kanya sa labas, kagaya ng mga nakaraang gabi. Maria Luningneng, let's go, kabayo. Gulat na naibulalas ni Maria Luningneng dahil sa biglang pagsulpot ni Juanito Miguel sa kanyang likuran. Maria Luningneng, ano ba? Bigla-bigla ka na lang nasulpot kung saan. At saka anong let's go, yung sinasabi mo dyan. Juanito Miguel, wala ang Kuya Rafael Sandro mo, kaya binilin ka na niya sa akin, di ba? Kanina ka pa out, Maria Luningneng, Nag-usap kami ni Rafael Sandro bago siya umalis. Ako muna yung maghahatid sa'yo pa uwi. Maria Luningneng, bakit? Nasaan siya? Juanito Miguel, may medical mission. Biglaan lang na napasama siya kaya hindi niya agad nasabi sa'yo. Maria Luningneng, ganun ba? Okay lang. Marunong naman akong mag-commute. Juanito Miguel, alam mo, mahal ko pa yung buhay ko. Kaya please, pumayag ka nang ihatid kita. Napabuntong hininga si Maria Luningneng. Maria Luningneng, alam mo, sobrang owen nyo. Magkaibigan nga kayo. Saad pa nito? Juanito Miguel, wait, huwag ka na munang sasakay. Naglakad si Juanito Miguel at pinagbuksan siya ng pinto. Juanito Miguel, bilin ng kuya mo na i-princess treatment kita, gaya ng ginagawa niya. Sakay na. Nakangiting saad pa ni Juanito Miguel. Maria Luningneng, Diyos ko naman. Dalawa pa lang kayo, nai-stress na ako. Paano pa kaya kapag nagsama-sama na kayo, no? Reklamo ni Maria Luningneng bago sumakay sa kotse ni Juanito Miguel. Basta pangiti-ngiti lamang si Juanito Miguel. Kahit pa hindi ibili ni Rafael Sandro ang lahat ng yun, ay gagawin naman talaga niya yun sa dalaga. Maria Luningneng, ilang araw mawawala si Rafael Sandro? Tanong ng dalaga sa nagmamanehong si Juanito Miguel. Juanito Miguel, baka mga 3 days. Maria Luningneng, bakit? Miss mo na agad? Maria Luningneng, bakit ka naman mamimiss? Yung makong na yun, bakit hindi ka natawag ng kuya? Mas matanda siya sa'yo, di ba? Magkaedad kayo, di ba? Juanito Miguel, oo, dapat nga kitang tawaging kuya. Natigilan si Juanito Miguel at mabilis lamang na lumingon sa dalaga. Juanito Miguel, iba yun. Stepbrother mo si Rafael Sandro. Isang pamilya na kayo, kaya dapat ay kuya mo siya. Maria Luningneng, huwag kang paladesisyon. Si Rafael Sandro nga, hindi ako pinipilit. Maria Luningneng, ikaw na lang kaya yung ay kuya ko. Mukhang mas bagay naman, no? Juanito Miguel, hindi ako nagpapatawag ng kuya. Mabilis na sagot ni Juanito Miguel. Maria Luningneng, di huwag. Makano ka naman dyan. Akala mo naman pinipilit kita. Natahimik sila ng ilang segundo, kaya naisip ni Juanito Miguel na magtanong pa upang mas makilala niya ang dalaga. Juanito Miguel, oo nga pala, close ba kayo ni Ricardo Rustaco? Nagtaka si Maria Luningneng.
Maria Luningneng, Ricardo Rustaco. Si Doc Ricardo Rustaco ba? Pasimpleng umirap si Juanito Miguel. Juanito Miguel, oo, siya nga. Sobrang close na ba talaga kayo? Maria Luningneng, hindi naman. Juanito Miguel, bakit hindi naman pala? Bakit ganun yun? Kung makaasta, makapagsalita, akala mo naman long-time friend na nawala ng ilang taon at muling nagkita. Nagkasalubong ang kilay ni Maria Luningneng dahil sa naiinis na tono ni Juanito Miguel. Maria Luningneng, ba't ka naman galit? Juanito Miguel, hindi ah. Maria Luningneng, bakit parang naiinis ka? Maria Luningneng, di ba kayo close noon? Pareho kayong doktor sa iisang ospital. Juanito Miguel, hindi naman lahat ng mga doktor sa iisang ospital ay magkakakilala at close. Ganon din naman yung mga nurse, di ba? Maria Luningneng, sabagay nga. Pero magkakilala kayo, di ba? Juanito Miguel, oo, pero hanggang doon na lang yun. Napatitig ng ilang segundo si Maria Luningneng sa binata na seryosong nagmamaneho. Pakiramdam ng dalaga ay may malalim na dahilan ang sinabi ng binata, pero hindi na lamang niya ito tinanong. Maria Luningneng, salamat. Saad ng dalaga nang makarating na sila sa kanila. Juanito Miguel, 3 days wala si Rafael Sandro, kaya 3 days din niya akong pinakiusapan na maghahatid sa iyo pauwi. Maria Luningneng, ano? Hindi na. Salamat. Pero kaya ko namang bumiyahe. Juanito Miguel, pasensya ka na kung pinipilit ka ng makong na yon. Maria Luningneng, okay lang talaga ako. Juanito Miguel, sino naman may sabi na pinilit at napipilitan lang ako, ha? Basta, hintay na lang kita ulit bukas, hanggang sa hindi pa nauwi si Rafael Sandro. Bye, good night. Pero hindi na natuloy pa ng dalaga ang kanyang sasabihin dahil tuluyan na siyang iniwan ng binata. Napabuntong hininga na lamang ito at pumasok na sa loob ng kanilang bahay. Naabutan nito sa kusina ang mama ni Rafael Sandro na naghahanda ng pagkain para sa kanya. Maria Luningneng, good evening po, tita. Mama ni Rafael Sandro, oh, iya, andyan ka na pala. Sinong naghatid sa'yo? Maria Luningneng, 5 kasi yung kaibigan ni Rafael Sandro, kaya hindi ko alam kung sino yung inutos niya para ihatid ka. Maria Luningneng, si Doc Juanito Miguel po. Tigil ang tawa ng kanyang tita dahil sa narinig. Mama ni Rafael Sandro, bakit po, ba? Sang muntik mo nang maampas ng vase. Okay na ba kayo? Maria Luningneng, opo, tita. Doon po ako nagtatrabaho kung saan siya PDA doctor, kaya nagkakausap naman po kami minsan. Mama ni Rafael Sandro, mabuti naman pala kung ganun. Kaya siguro siya din yung pinakiusapan ni Rafael Sandro. Maria Luningneng, siguro po. Mama ni Rafael Sandro, kumain ka na at makapagpahinga ka na pagkatapos. Maria Luningneng, kayo po. Kumain na po ba kayo? Nahihiyang tanong ng dalaga. Mama ni Rafael Sandro, oo, maaga kaming kumain ng papa mo. Pasensya ka na kung wala kang kasabay ngayon, ha? Samahan na lang kita dito habang kumakain ka. Maria Luningneng, huwag na po, tita. Magpahinga na po kayo. Ako na pong bahala dito. Mama ni Rafael Sandro, pero wala kang kasabay kumain. Ngumiti si Maria Luningneng. Maria Luningneng, okay lang po. Magpahinga na po kayo. Gabi na rin po kasi, nag-aalinlangan mang iwan ng ginang ang dalaga, ay sumang-ayon na lamang din ito. Mama ni Rafael Sandro, oo, sige. Tawagan mo lang ako kapag may kailangan ka, ha? Maria Luningneng, salamat po. Nang maiwang mag-isa sa mesa si Maria Luningneng, ay doon lamang niya naramdaman na wala ang presensya ni Rafael Sandro. Medyo nasanay na siya sa kwentuhan at tawanan nilang dalawa tuwing gabi. Maria Luningneng, nakakapanibago, walang maingay, natatawang saad habang kumakain. Si Maria Luningneng nang nakita ito ni Ricardo Rustaco at sinabayan hanggang sa makalabas. Ricardo Rustaco, ganitong oras ba lagi yung labas mo? Maria Luningneng, oo, Doc. Ikaw, bakit ginabi ka ngayon? Ricardo Rustaco, nagkaroon ng biglaang on-call dahil hindi agad nakarating yung on-duty na PDA. Maria Luningneng, ganun ba? Saan ka nauwi? Hatid na kita. Bago pa man makasagot ang dalaga, ay may sumagot na para sa kanya mula sa kanilang likuran na ikinagulat ni Ricardo Rustaco.
Si Maria Luningnang naman ay inaasahan na naghihintay si Juanito Miguel dahil sa usapan nila ni Rafael Sandro. Juanito Miguel, no need, Doc Ricardo Rustico. Ako yung maghahatid sa kanya. Ricardo Rustico, ikaw pala. Teka, bakit ikaw yung maghahatid sa kanya? Juanito Miguel, ako ang naghahatid sa kanya mula pa kagabi kasi wala yung kapatid niya na kaibigan ko. Ricardo Rustico, ganun ba? Sagot ni Ricardo Rustico bago tumingin sa dalaga. Ricardo Rustico, sige, Maria Luningnang, mauna na ako. Ingat kayo. Maria Luningnang, ingat din, Doc. Nang makaalis na ang binata, ay nagtaas ng kilay si Maria Luningnang kay Juanito Miguel. Maria Luningnang, bakit? Pinanindigan mo talaga yung bilin ni Rafael Sandro, Juanito Miguel, syempre. Hindi naman ako magsusumbong kahit hindi mo taparin yung napag-usapan nyo. Kaya ko naman kasing bumiyahe. Naabala ka pa, kanina pa tapos yung duty mo. Nag-aalala ka ba sa akin? Wow, ang sweet mo naman. Juanito Miguel, wow ha, sweet agad. Huwag kang ngang owe dyan. Ayoko lang magkautang na loob sa'yo dahil sa utos ng makong na yon. Maria Luningnang, okay lang naman talaga sa akin. Huwag mo nang isipin yon. Willing naman akong gawin to. Bakit, ha? Tara na, gabi na. Baka naghihintay na si tita tsaka para makakain ka na rin. Pag-iiba nito ng usapan bago pagbuksan ng pinto ang dalaga. Nagtataka namang pumasok si Maria Luningnang. Napahinga ng malalim ang binata dahil hindi pa siya handang umamin sa dalaga na nagugustuhan na niya ito. Natatakot si Juanito Miguel na baka ito pa yung dahilan para layuan siya ni Maria Luningnang at hindi na pumayag na magpahatid. Maria Luningnang, pagkatapos ng 3 days, wala na sa inyo ni Rafael Sandro yung maghahatid sa akin, ha? Juanito Miguel, ha? Bakit? Maria Luningnang, anong bakit? 3 days lang naman yung usapan nyo ni Rafael Sandro, di ba? Tsaka kakausapin ko din siya na huwag na akong ihatid. Daig ko pang elementary student na sinusundo after school. Natawa naman ang binata. Juanito Miguel, hindi naman, pero sa height, pwede. Agad na nilinggan ni Maria Luningnang ang binata na salubong ang kilay kaya lalong natawa ang binata. Maria Luningnang, lakas makapanlait, Kung alam ko lang na ganyan ka, pasmado yung bibig mo, sana tinuloy ko na lang yung paghampas sa'yo ng vase noon. Juanito Miguel, hey, grabe ka naman. Pareho silang natawa. Hindi na namalaya ng dalawa na unti-unti ay nagiging komportable na sila sa isa't isa dahil sa usapan at asaran na yon. Doon nagsimula ang pagiging close ng dalawa na parang hindi makukumpleto ang kanilang araw kapag hindi sila nag-aasaran. Simula noon, ay si Juanito Miguel na ang naghahatid kay Maria Luningnang pauwi. Noong una, ay ayaw pang pumayag ni Rafael Sandro pero nang ipaliwanag ni Juanito Miguel ang totoong nararamdaman sa dalaga, ay napapayag nito ang kaibigan at nakatanggap pa ng suporta. Sa mga lumipas na araw na iyon, alam ni Maria Luningnang na may kakaiba na rin siyang nararamdaman sa binata at hinayaan niya lamang yun. Maria Luningnang, anong nangyayari? Nababahalang tanong ni Maria Luningnang sa isang nurse na lalaki sa ER. Pumasok ito doon nang makitang nagkakagulo ang mga nurse at ilang doktor. Nakakarinig din ito ng ingay at mga iyak kaya naman agad siyang pumasok upang tignan. Nurse, may aksidenteng naganap sa highway. Nawalan daw ng preno yung isang truck at maraming sasakyan ang nasagasaan dahil medyo traffic. Tapos kulang tayo ngayon sa doktor dahil ang iba may medical mission. Maria Luningnang, ganun ba? Sige, salamat. Nilapitan agad ni Maria Luningnang ang isang nurse na babae na nahihirapang pakalmayan ang batang babae. Maria Luningnang, Nurse Nika, anong problema? Nurse Nika, ayaw kasi niyang magpalinis ng kanyang sugat. Hinahanap yung mama niya. Maria Luningnang, nasaan ba yung mama niya? Nurse Nika, nasa OR pa. Masama yung lagay, Nakarinig ng awa ang dalaga sa bata kaya naman nilapitan niya ito. Maria Luningnang, baby girl, ako nga pala si Nurse Maria Luningnang. Gusto mo ba ako na yung maglinis sa sugat mo? Bata, ayoko. Gusto kong makita yung mama ko. Saan niyo dinala yung mama ko? Umiiyak nitong sabi. Naupo sa paanan ng batang nakahiga si Maria Luningnang. Ngumiti ang dalaga at bahagyang kinausap ang bata. Maria Luningnang, si mama mo nagpapalinis ng sugat niya para gumaling at mabalikan ka agad dito.
Kaya dapat ikaw din, magpalinis ng sugat para gumaling ka na din agad at magkita na kayo ng mama mo. Gusto mo na siyang makita, di ba? Bata, opo. Maria Luningneng, kaya lilinisin ko na yung sugat mo, ha? Kumalma ang bata at tumango. Bata, sige po. Dahil sa naging sagot ng bata, ngumiti ang dalaga at tinanguan ng isang nurse para ipaalam na siya na ang bahala sa bata. Sumang-ayon naman ang nurse at hinayaan si Nurse Maria Luningneng sa bata. Hindi alam ng dalaga na kanina pa siya pinapakinggan at pinapanood ni Juanito Miguel na nasa kabilang higaan sa likod niya. Napangiti na lamang ang binata dahil sa ginawa ni Maria Luningneng, kahit na hindi naman siya ang duty sa sa mga oras na iyon. Juanito Miguel, kumusta? Mukhang pagod na pagod ka ngayon, ah. Tanong ng binata sa dalaga na kunwari ay walang alam. Maria Luningneng, oo, nanibago kasi. Ngayon lang ulit naka-duty sa Tumulong lang naman ako kasi kulang sila doon, Juanito Miguel, mabuti naman kung ganun. Pasok ka na para makapagpahinga ka na agad. Maria Luningneng, sige, salamat. Sagot naman ng dalaga at pumasok na sa loob ng kotse ni Juanito Miguel. Habang nagmamaneho, nagtaka si Juanito Miguel kung bakit parang ang tahimik ni Maria Luningneng. Nang sulyapan nito ang dalaga, napangiti na lamang siya nang makitang nakatulog na pala ito. Juanito Miguel, mukhang napagod talaga siya ng husto. Siya lamang halos ang nagpapakalma sa mga batang pasyente. Mahinang saad ng binata at hinayaan na lamang na matulog ang dalaga hanggang sa makarating sila sa bahay nito. Nang makarating, mahinahon niya itong ginaiseng. Juanito Miguel, Maria Luningneng, hey, Maria Luningneng. Andito na tayo. Dahan-dahan namang nagmulat ng mata ang dalaga. Maria Luningneng, naku, pasensya ka na. Nakatulugan pala kita. Juanito Miguel, okay lang. Alam ko naman na pagod ka, Salamat sa paghahatid. Ingat ka sa pag-uwi, ha? Juanito Miguel, sige, kumain ka muna bago matulog, ha? Maria Luningneng, oo. Salamat. Bye. Mabilis na lumipas ang mga araw, at dahil araw-araw namang nagkakausap sina Maria Luningneng at Juanito Miguel, hindi na naitago pa ng mga ito ang nararamdaman nila sa isa't isa. Nang magpaalam ang binata kung pwede ba itong manligaw, pumayag naman ang dalaga. Pati sa papa ni Maria Luningneng at sa mama ni Rafael Sandro ay nagpaalam ang binata na hindi naman tinutulan ang mga ito dahil nasa tamang edad na sila upang magdesisyon. Maria Luningneng, teka nga, bakit kapag wala akong pasok, wala ka ring pasok? Nagtatakang tanong ni Maria Luningneng isang araw kay Juanito Miguel nang ayain siya nitong mag-lunch date. Juanito Miguel, leave para naman may oras tayong dalawa. Maria Luningneng, ayos ka, Dr. Kahoy. Hindi ka empleyado sa company. Juanito Miguel, I know, pero deserve din naming mga doktor na magpahinga. Kahit doktor kami, pwede pa rin kaming magkasakit sa sobrang pagtatrabaho. Maria Luningneng, sabagay. Umiinom ka ba ng vitamins? Juanito Miguel, oo. Pero kapag sobra ka sa vitamins, hindi rin maganda sa bato natin. Maria Luningneng, Diyos ko, date ba to o health consultation? Juanito Miguel, sorry. Tara na, andito na tayo sa paborito mong resto. Habang kumakain, nagkukwentuhan din ang dalawa tungkol sa mga kaibigan ni Juanito Miguel. Maria Luningneng, high school pa pala kayo magkakaibigan. Yun din ba yung dahilan kung bakit lahat kayo doktor? Juanito Miguel, oo. Noong una, trip lang namin dahil mukhang cool sa paningin noon. Pero nung nagsisimula na kaming mag-aral, ayun, nagustuhan na rin. Maria Luningneng, ang lakas naman ng trip nyo. Bakit Kanto Boys, yung pangalan ng barkadahan nyo? Juanito Miguel, doon kasi sa may kanto na may malaking puno ng akasya. Doon kami tumatambay at nagkikita-kita. Tapos nung hinahanap ni tita si Rafael Sandro, nakikita niya kami doon. Tinatawag niya kaming Kanto Boys. Maria Luningneng, ang gara. Pero bagay naman sa inyo. Kapag hindi kayo nakasuot ng puti, parang hindi mga doktor. Napapailing na lamang ang binata habang nakangiti. Sa tuwing may date sila ng dalaga, hindi nawawala ang tawanan dahil sa pang-aasar nila sa isa't isa. Makalipas lamang ng ilang buwan, sinagot na rin naman ng dalaga si Juanito Miguel. Hindi na nila ito pinagsabi sa mga katrabaho nila sa ospital, ngunit hindi rin naman nila itinatago.
Lalo na't hindi mapigilan ni Juanito Miguel ang sarili sa tuwing makikita nito si Maria Luning nang nakausap ang ibang nurse at doktor na may gusto sa dalaga. Ricardo Rustaco, Nurse Maria Luningneng, sabay na tayong mag-lunch. Nag-aalinlangan namang sumagot si Maria Luningneng, hindi alam ng mga ito na nakasandal lamang sa gilid ng pader si Juanito Miguel, pinapanood sila. Tumikim ito ng malakas dahilan upang mapatingin ang dalawa sa kanya. Paimpol namang napangiti ang dalaga. Maria Luningneng, may kasabay na siya mag-lunch, Doc Ricardo Rustaco. Ricardo Rustaco, talaga, sino? Boyfriend niya. Napatingin si Doc Ricardo Rustaco sa dalaga. Ricardo Rustaco, may boyfriend ka. Ngumiti naman ang dalaga at tumango. Ricardo Rustaco, sino? Nagtaas ng kilay si Juanito Miguel at bahagyang lumapit. Juanito Miguel, kailangan ba pati yun sabihin? Maria Luningneng, is single. Well, not anymore. Sagot ni Juanito Miguel sabay hawak sa bewang ng dalaga, kaya napatingin doon si Doc Ricardo Rustaco. Juanito Miguel, let's go, love. Malambing pang saad ni Juanito Miguel sa dalaga na nagpamati ang doktor na kaharap nila. Maria Luningneng, excuse us, Doc. Mauna na kami, saad na lamang ng dalaga bago ngumiti kay Juanito Miguel at sumama dito. Hindi makapaniwala si Doc Ricardo Rustaco habang habol ang tingin sa dalawa. Doc Ricardo Rustaco, they're together. AKA ako ba, kapatid lang ng best friend niya. Kaya pala, grabe kung makabakal. Ngunit umiling na lamang ito bago nagtungo mag-isa sa kantina para mag-lunch. Samantala, panay naman ang pigil ni Maria Luningneng sa kanyang pagtawa habang nagmamaneho si Juanito Miguel patungo sa paboritong resto ng dalaga. Juanito Miguel, huwag mo na pigilan, baka mautat ka. Ano bang nakakatawa? Kanina ka pa, love, ha? Tanong ng binata sa kanya. Maria Luningneng, kasi naman, ano na yung nangyari sa sinabi mong hindi ka clingy at selosong boyfriend, ha? Juanito Miguel, alangan namang manood lamang ako habang may lumalandi sa girlfriend ko. Maria Luningneng, anong lumalandi? Nagtatanong lang naman yung tao at nag-aalok ng lunch, natatawang saad ng dalaga dahil nakasimangot na si Juanito Miguel. Juanito Miguel, paraan niya yun para landiin ka. Tapos sa susunod, kukunin niya yung number mo para makatext ka. Tapos liligawan ka, kagaya nung ginawa mo sa akin. Hindi nakasagot ang binata at tumikim na lamang, kaya mas lalong natawa si Maria Luningneng. Kahit anong pigil ni Juanito Miguel na huwag basta magselos, hindi niya ito mapigilan kapag nakikita na niya kung paanong tumingin ang mga lalaking nakikipag-usap sa kanyang girlfriend. Naging masaya naman ang relasyon ng dalawa at walang naging malaking pag-aaway. Isang gabi, natigilan si Maria Luningneng nang madatnan niya ang kanyang aling Lenny na naghihintay sa sofa. Maria Luningneng, tita, magandang gabi po, bati nito sa ginang bago nagmano. Aling Lenny, andyan ka na pala. Halika na, kumain na tayo. Maria Luningneng, hindi pa po kayo kumakain. Aling Lenny, hindi pa, kasi hinihintay kita para may makasabay. Maria Luningneng, bakit po? Nasaan po sina Papa at Rafael Sandro? Aling Lenny, nako, ang papa mo may business trip sa La Union. Si Rafael Sandro naman panggabi. Naisip ko na wala ka namang kasabay kumain, kaya hinintay na lamang kita. Halika na sa kusina, habol ng tingin ng dalaga sa ginang at hindi makapaniwala na magtitiis ito ng kanyang gutom para lamang may makasabay siyang kumain. Sumunod din naman si Maria Luningneng sa kalaunan at titig na titig sa ginang na naghahain sa mesa. Aling Lenny, bakit? Nagtatakang tanong ng ginang nang mapansin ang pagtitig ni Maria Luningneng. Walang sali-salita, lumapit ang dalaga sa ginang at niyakap ito mula sa likod, na ikinagulat nito. Aling Lenny, Maria Luningneng. Napapikit ang dalaga. Maria Luningneng, salamat po, tita. Namuo ang mga luha sa mga mata ng ginang at napahawak sa kamay ng dalaga na nakayakap sa kanyang tiyan mula sa likod. Maria Luningneng, salamat po dahil tinanggap niyo ako at si Papa sa buhay niyo. Salamat po dahil kahit wala si Papa, hindi niyo po ako pinapabayaan. Hindi ko po nararamdaman na wala akong magulang kapag wala si Papa dahil po sa inyo. Kaya salamat po, tita. Salamat. Aling Lenny, mahalaga ka sa papa mo at mahal na mahal ka niya. Mahal ko rin ang papa mo, kaya kung sino man yung mahal niya at pinapahalagahan niya, ay mahalaga rin para sa akin.
Hindi ka ibang tao sa akin, Iya. Simula nung dalhin ka dito ng papa mo, tinuring na kitang parang sarili kong anak. Naiyak ang dalaga dahil sa narinig, kaya pilit na humarap ang ginang upang panasan siya ng luha at marahan siyang haplasin sa kanyang pisngi. Aling Lenny, tahan na. Andito ang mama mo kahit wala ang papa mo. Hindi ko papalitan yung totoo mong mama, pero gusto kong kunin yung responsibilidad na naiwan niya para alagaan kayo. Pwede ba yun? Tumulo ang luha ni Maria Luningnang bago tumango. Maria Luningnang, syempre naman po, Maria. Pwedeng-pwede po, niyakap ng ginang ang dalaga dahil sa saya. Sa wakas, tinawag siyang, mama, nito. Ang matagal na niyang hinihintay ay dumating na, ang matanggap siya ni Maria Luningnang bilang parte ng kanilang buhay. Para namang bumalik sa pagkabata si Maria Luningnang at napahagulgol ng iyak sa dibdib ng ginang habang mahigpit na nakayakap. Nakayakap dito. Pakiramdam kasi nito ay yakap niya rin ang kanyang namayapang ina. Nang makumpleto muli sila sa kanilang bahay, gulat at nagtataka naman si Rafael Sandro at ang papa ni Maria Luningnang kung gaano nakaklose ang dalawang prinsesa ng kanilang buhay. Mas ikinagulat pa ng mga ito nang tawagin ni Maria Luningnang na, Mama, ang ginang sa unang beses nilang narinig. Rafael Sandro, teka nga, anong nangyayari? Nagtatakang tanong ni Rafael Sandro na kanina pa pinapanood ang kanyang mama at kapatid na magkatulong na naghahain ng kanilang pagkain. Maria Luningnang, bakit, may nangyari ba? Tanong pabalik ng dalaga. Rafael Sandro, oo, hindi naman kayo ganyan ka-close dati ni mama. Tsaka, bakit mama, na yung tawag mo ngayon, Pinagdadamot mo sa akin si mama. Ganun ba gusto mo? Nababahala namang napatingin ang mag-asawa sa magkapatid. Natakot naman si Rafael Sandro dahil sa tanong na yun ni Maria Luningnang. Hindi alam ng mga ito na nagbiro lamang ang dalaga at gusto lamang asarin ang kapatid. Maria Luningnang, hindi naman, Rafael Sandro, anong problema mo kung tinawag kong mama, yung mama mo? Maria Luningnang, wala naman. Nagtataka lang ako. Hindi na napigilan pa ni Maria Luningnang ang tumawa nang makita nito ang takot sa mukha ng kapatid. Kaya naman kumalma na ang papa at mama ng mga ito. Nagkasalubong naman ng kilay ang binata. Rafael Sandro, sobrang happy mo talaga kapag naiinis mo ako, no. Maria Luningnang, slight lang yan. Rafael Sandro, ewan ko sa'yo. Napuno ng tawanan ng sabay-sabay nilang pagkain nung araw na yun. Naikwento na rin ng dalawa kung paano at kailan nagsimula na tinawag ni Maria Luningnang na, Mama, ang kanyang mama Lenny. Simula nga noon, mas naramdaman na nila na isa na silang ganap na pamilya. Umabot ng 4 na taon ang relasyon ni Juanito Miguel at Maria Luningnang. Kaya naman napagplanuhan na ni Juanito Miguel na mag-propose sa dalaga, kasabwat ang mga kaibigan at pamilya nito. Juanito Miguel, Rafael Sandro, bro, sa tingin mo ba handa na yung kapatid mo? Benji Onyx, mukhang si Rafael Sandro yata yung hindi handa maging bayaw si Juanito Miguel, Saad naman ni Diego Wenceslao kaya nagtawanan ang mga ito. Juanito Miguel, mga siraulo. Sagot naman ni Juanito Miguel sa mga kaibigan. Rafael Sandro, hindi pa ako sigurado kung ipapaubaya ko yung kapatid ko sa makong na to. Biglang saad ni Rafael Sandro, kaya mas lalong iniinis ng mga kaibigan si Juanito Miguel. Juanito Miguel, ano ba, mga kaibigan ko ba kayo? Basta ang usapan ay usapan. Baka naman nandun na kami pero papunta pa lang kayo, Carlos JV, oo na. Akala mo naman special ka. Lahat kami a-absent sa proposal mo. Sabat naman ni Carlos JV. Benji Onyx, oo nga, baka may pa-proposal kang ganito kagarbo tapos magloloko ka lang din naman kapag kasal na. Tanong naman ni Benji Onyx, kaya naningkit naman ang mga mata ni Rafael Sandro na tinitigan si Juanito Miguel. Rafael Sandro, hoy, hindi Tigilan niyo nga ako. Hindi ko gagawin yun kay Maria Luningnang. Rafael Sandro, siguraduhin mo lang, Juanito Miguel. Dahil kapag nalaman kong pinaiyak mo yung kapatid ko, kahit ilang doktor pa yung kilala mo, mahihirapan silang gamutin ka pagkatapos kitang mahawakan. Seryosong saad ni Rafael Sandro na nagpakaba naman kay Juanito Miguel kaya napalunok ito. Tatawa-tawa naman ang mga kaibigan nito. Kaya naman, sa mismong 4th anniversary nila,
nakatakdang mag-propose si Juanito Miguel sa dalaga sa isang isla kung saan niya inaya ang mga kaibigan at pamilya na magbakasyon. Habang papalubog ang araw, sakay na silang dalawa ng bangka na magdadala sa kanila sa isla. Maria Luningneng, wow, ang ganda naman. Sakto yung sunset sa biyahe natin papunta doon. Masayang saad ng dalaga habang nakangiting pinapanood ang paglubog ng araw. Juanito Miguel, oo nga, Teka, akala ko marami tayo sa bakasyon na to. Nasaan na ba yung iba? Maria Luningneng, nauna na. Juanito Miguel, ha? Bakit hindi tayo hinintay? Juanito Miguel, okay lang yun. 3 araw naman tayo, love. Masusulit pa rin natin yung bakasyon. Hindi nagpapahalata ang binata na kanina pa siya kinakabahan. Kinakabahan ito kung mag-yes ba si Maria Luningneng at kung nagawa na ba ng maayos ng kanyang mga kaibigan ang pinapagawa nito. Nang makarating sila sa isla, napanganga si Maria Luningneng. Tanging bonfire at liwanag na nagmumula sa sulo ang nagbibigay liwanag sa lugar. Nang magsimula na silang maglakad, nagbukas ang Christmas lights na ginawang kisame at kurtina. Maria Luningneng, wow! Namamanghang saad ng dalaga dahil sa ganda ng setup. Inalalayan ni Juanito Miguel ang dalaga at namalaya na lamang ni Maria Luningneng na nasa gitna na sila ng ukit na buhangin sa ginawang mini-stage na hugis puso. Maria Luningneng, hala, anong meron? Akala ko bakasyon. Bakit may paganito? Kinakabahang ngumiti ang binata. Nagulat pa si Maria Luningneng nang biglang may umilo na malalaking letter na nakatusok sa buhangin ang salitang, "Will you marry me?" Hinawakan ni Juanito Miguel ang kamay ng dalaga na ngayoy namumuo na ang mga luha sa mga mata. Juanito Miguel, love, we've been together for 4 years now, and I can see my future without you. Will you allow me to be part of your future and stay with me for the rest of our lives? Tanong ni Juanito Miguel bago dahan-daang lumuhad, hawak sa kabilang kamay ang singsing. Musika, nagtuluyan ng fireworks at biglang paglabas ng mga taong naroon. Habang isinusuot ni Juanito Miguel ang singsing sa dalaga, pinaulanan naman sila ng pinasirit na alak ng mga kaibigan ni Juanito Miguel. Woo! Sa wakas, nabawasan din ang sakit ng ulo sa Kanto Boys, sigaw ni Carlos JV. Pero nadagdag sa pamilya ni Rafael Sandro, sabi naman ni Diego Wenceslao, kaya nagtawanan silang lahat. Nilapitan ng mama at papa nila ni Rafael Sandro si Maria Luningneng at niyakap. Congratulations, bunso! Saad ng dalawa. Sumunod naman ang kapatid nitong si Rafael Sandro. Congrats, little sis. Thank you, pero hindi na ba talaga magbabago yung isip mo? Nagtawanan ang mga nandoon. Uy, huwag mong ang dimanyohan yung utak ng fiancé ko. Wala nang bawian yan, bro, agad natutol naman ni Juanito Miguel. Ngumiti naman si Maria Luningneng habang nakatitig sa kapatid. Sir, now, kuya. Natahimik ang mga tao sa paligid nila habang nakangiti naman ang dalaga sa kapatid. Ang natitigil ang si Rafael Sandro ay naalala ang naging usapan nila noon tungkol sa kapatid niya. Kaya napatingin ito sa dalaga na parang nagtatanong. Tumango naman si Maria Luningneng habang nakangiti. Yup, I know something, kuya, but I want to hear that from you. May kwento later, ha? Saad pa ng dalaga at kinindatan ang kapatid bago iwang nakatulala. Ano yun, love? Tanong ni Juanito Miguel. Wala kayo. Yung kaibigan pero ang hihina ng radar nyo. Tara na nga, gutom na ako, sagot ni Maria Luningneng. Napapailing naman sa gilid si Jasper habang nakangiti. Matapos ang proposal, nagsimula na silang mag-inuman at kumain habang nakapalibot sa bonfire. Napuno ng tawanan at asaran ng gabing yun para sa kanilang lahat. Love, okay lang ba sa'yo na ang maging date ng kasal natin ay anniversary na rin natin? Para lahat ng celebration, iisang date lamang. Kung kailan naging tayo, proposal, tapos kasal. What do you think? Tanong ni Juanito Miguel kay Maria Luningneng isang araw habang papauwi sila galing ospital. Oo naman. Gusto ko ngayon, Talaga. Okay, date settled na. Nag-usap pa ang mga ito tungkol sa kanilang kasal hanggang sa may hatid na si Maria Luningneng sa kanila. Kapag walang pasok, sabay nilang inaasikaso ang iba pa nilang kailangan para sa kasal. At makalipas nga lang ng 1 taon matapos ang proposal, kinasal na nga ang dalawa. Isang beach wedding ang naging kasal nila ni Juanito Miguel, gaya ng napag-usapan nila sa mismong anniversary nila. Gawa kayo ng maraming anak, bro,
para naman walang hilan kapag hiniram namin, saad ni Carlos JV. Sira ulo ka ba? Pahihirapan mo pa yung kapatid ko. Tama na yung isa para ako lang yung pwedeng manghiram, sagot naman ni Rafael Sandro. Ang damot mo naman. Gumawa ka na lang ng sayo. Magpaubaya ka na lang sa amin, sabat naman ni Diego Wenceslao. Sira ulo. Hindi pa yan pwedeng gumawa hanggat hindi pa naikakasal, sagot ni Maria Luningnang habang nakangiti sa kapatid. Napataas naman ng kilay si Rafael Sandro. Tumigil ka. Huwag mo akong ngitian ng ganyan. Oh, bakit? Juanito Miguel, ilayo mo nga yung asawa mo. Ang lakas mang asar. Naikasal lang, nagkaganyan na. Bad influence ka talaga. No. Ano ba't nadamay pa ako? Wala nga akong alam sa tinginan yung magkapatid, Nananahimik ako dito. Kakamo-kamot sa kanyang ulo na reklamo ni Juanito Miguel kaya nagtawanan ang magkakaibigan. Mabilis na lumipas ang panahon. Makalipas ang 3 buwan pagkatapos ng kasal ng dalawa, nagdalang tao na si Maria Luningnang. Naging maisla ng kanyang pagbubuntis kaya pinatigil na siya ni Juanito Miguel sa pagtatrabaho. Love, hindi ba talaga pwedeng tsaka na tumigil sa trabaho kapag malaki na yung tiyan ko? Kaya ko pa naman, hindi na rin naman kita pagtatrabahuhin kapag nanganak ka na. Na-advance lang. Pero huwag nang matigas yung ulo, love. Hindi ko hihintayin na may mangyari pa sa inyong mag-ina bago ako mag-decide na patigilin ka sa trabaho. Maislan yung pagbubuntis mo, love. Kailangan mong magpahinga. Bed rest ka nga dapat. Kaso matigas naman yung ulo mo. Please, love, para sa anak natin. Huwag nang matigas ang ulo, nakikiusap na saad ni Juanito Miguel. Napabuntong hininga na lamang si Maria Luningnang. Okay po, dahil sa naging sagot na iyon, napangiti naman si Juanito Miguel at niyakap ang asawa. Thank you, love. Hayaan mo, uuwi ako palagi ng maaga para masamahan kitang mamasyal para hindi ka mainip. Okay, talaga. Yes po, yes. Thank you, love. Anything for you, love. At sa hindi inaasahang pagkakataon, sa mismong anniversary din nila, ipinanganak ang kanilang first baby. Another reason to celebrate our anniversary every year, love. This time, it's more fun and meaningful for us. Thank you, nakangiting saad ni Juanito Miguel sa asawa bago ito hagkan sa noo. Thank you rin, love. Hindi mo ako hinayaan na mahirapang mag-isa mula sa paglilihi hanggang sa maipanganak si baby Isabelita. Ngumiti lang naman si Juanito Miguel bago tinignan ng anak na natutulog sa pagitan nilang dalawa. Baby Isabelita, you're so pretty, my baby. I promise I will treat you like a princess, like mommy. Hinding-hindi mo mararanasan ang naranasan ni daddy. Promise yan, anak, mahina nitong saad sa anak. Dahil iisa lang ang anak, nahirapan ang mga kaibigan ni Juanito Miguel na hiramin yung bata, lalo na kapag hawak na ito ng kanyang tito Rafael Sandro. Lahat din ng mga ito ay naging ninong sa binyag. Gaya rin ng nasabi ni Juanito Miguel sa asawa, hindi na niya ito pinagtrabaho upang mas maalagan ang kanilang anak. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Juanito Miguel at Maria Luningnang. Naway nagustuhan po ninyo ang kwentong aming handog sa inyo ngayong araw. Muli po, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod. Abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal, at inspirasyon. Siyempre, dito pa rin po yan sa inyong inaabangang Dear Siren.